Yes. Sige po lang. Let us pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, Lord, this morning we honor you, we magnify your name, we glorify your name, Jesus. Thank you, Lord, sa minsan pang pribilehiyo, Panginoon, na binigay mo sa amin na kami po'y makapagpuri, kapaglaan ng mga panalangin at pagsamba, Panginoon. At papakinggan ang piling mo, Diyos, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Holy Spirit, we ask you this morning, speak into our heart, speak into our mind, Lord. Thank you, Lord, sa rehema ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, as we continue to worship you this morning, allow us and bring us into the room of worship. And thank you, Lord, dalhin niyo po kami sa pinakamalalim na karunungan mo, yung mga salita, Panginoon. Itago niyo po yung lingkod, hindi magsalita sa sariling karunungan, kaalaman, sa gabay, at pagtubay ng banal mong Espiritu sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong pag-rule, Panginoon, sa aming mga buhay. And this morning, Lord Jesus, we allow you, Lord, to move, to display your power, signs and wonders and miracles, Panginoon. We thank you, Lord God, ang pong tinitila Diyos sa oras na ito, ang kapangyarihan ng iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Lord, na mag-unveil, Panginoon, lahat ng mga nakapiring sa aming mga pandinig, sa aming paningin, Panginoon, ay pong inaalis sa pangalan ni Jesus. At salamat, Lord, isugod na po mga libo-libo, mga aking Panginoon, sa mga ito. Lord, Holy Spirit, reveal Jesus this morning. Hayaan niyo po, Panginoon. Hayaan niyo po, Holy Spirit, maging buhay sa aming harapan, Panginoon. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Salamat, Lord Jesus. Hallelujah. Tinataas ka namin, Panginoon, ang pangalan mo sa lugar na ito, kaya aming tinataas. Sa iyo po, karangalan, kalawalatin na kanila sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, it's been a long time na muli po akong nakatayo sa lugar na ito at sobrang nakakamiss ko talaga. Kasi parang kung nakalipat kami dun sa Montalban, parang kami nagsimula ng panibago sa mga gawain sa Saturday, sa Wednesday, sa Friday, and hallelujah. So medyo nakakapanibagan, no? And sobrang na-miss ko to. Muli makapagsalita sa salita ng Panginoon. Hallelujah. So, kumusta po ang bawat isa sa atin? Amen. So, naniniwala po ako na ang Panginoon ay patuloy po na kumikilos sa atin. Ang Panginoon ay patuloy na gumagalaw, may ginagawa sa ating mga buhay. Though, makikita man natin yung mga sitwasyon, makikita man natin yung mga pinapahintulutan ng Lord sa atin, yung mga testings of faith. No? But still, the Lord is faithful. God is faithful sa buhay po ng bawat isa at hindi po tayo pinababayaan po ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So, sino na pong handa na makinig sa salita po ng Panginoon? Hallelujah. Are you excited? Excited po ba tayo? Hallelujah. Alam niyo, church, kung mabalikan po natin yung una natin pag-ibig sa Panginoon, hindi sapat ang isang araw para makapagbabad, makapagnilay sa salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So excited na po ba tayo na makinig sa salita ng Panginoon? Hallelujah. So sa oras po na ito, sa umaga po ito, patuloy po natin ihanda ang ating mga puso at patuloy po natin buksan ang ating mga puso sa umaga po ito sapagkat mayroon pong nais iparating Diyos sa atin at mayroon pong gustong ipunto ang Lord sa atin. Amen. Nowadays, church, we are living in the last days kung saan nandito na tayo sa panahon kung saan makikita natin yung 7 churches na sinasabi ng Book of Revelation. Ano ba yung church? I think it is allowed to say,
Laodicea na kung saan at makita natin yung Laodicea, mga lukewarm. Tama po ba? They are lukewarm Christian. And nandito na tayo sa panahon na yon, na maraming Kristiyano, na maraming mananampalataya na lalamig sa paglilingkod nila sa Panginoon. Amen. Hallelujah. So, praise the Lord. I'm asking the Lord sa mensahe ng Panginoon, kung ano yung mensahe ng Panginoon. And, hallelujah, we'll continue in asking the Lord sa message na patuloy na hinahayag ng Panginoon. And sabi ko, Lord, ito ba talaga yung mensahe mo para sa amin? And salamat sa Lord sa mga confirmation. Amen. So, our theme this morning is all about the cry of the Holy Spirit. What is the cry of the Holy Spirit? Hallelujah. The cry or call of the Holy Spirit. Amen. Now let us talk about a cry or the cry of the Holy Spirit. So ang tanong, church, this is the question. Did you know what is the Holy Spirit cry or call in these last days or final days? Alam ba natin kung ano yung cry ni Holy Spirit sa huling panahon na ito? Alam ba natin kung ano yung cry or call ni Holy Spirit sa panahon na ito, sa huling panahon na ito? Alam mo ba natin? Simpunakan lang. Hallelujah. Praise the Lord. Alam mo, church, yung panawagan po ng banal na Espiritu ng Panginoon sa lahat ng mananampalataya, not only in believers, even the unbelievers, tinatawag din sila ng Panginoon. Amen. According to Matthew chapter 3, verse 2, sabi nung, repent, for the kingdom of God is at hand. Yun po yung panawagan ng ating Panginoon sa huling panahon na ito. Yun po yung cry ni Holy Spirit. Yung burden ni Holy Spirit in these last days. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 3, verse 2, sabi nung, repent, for the kingdom of God is at hand. Amen. Hallelujah. When we say repent, pag sinabi natin repent, ibig sabihin po ito, change your inner self, your old ways of thinking, regret past sin, and live your life in a way that proves repentance. Yung ibig sabihin po ng repent. Amen? Meron kang ginagawa. There's something na binabago mo sa iyong sarili. Kung yung una mong pag-ibig sa Diyos ay nawala at nararamdaman mo sa iyong sarili sa oras na ito, sa panahon na ito, sa araw na ito, that there's something missing in your life. Hallelujah. This is the cry of the Holy Spirit for you na kailangan mong gawin. Meron tayong kailangan babaguhin. Meron tayong kailangan aalisin. At meron po tayong kailangan i-change. Ano yung dapat natin i-change? Yung change your inner life. Your old ways of thinking. Meron tayong mga something na iniisip na hindi align sa kalooban ng Panginoon. Disalign sa nais pa ng Panginoon. Yung mga regrets. Yung mga nakaraan na kasalanan na patuloy po natin binabalik-balikan. Hallelujah. And live your life in a way that proves repentance. At mabuhay tayo sa kaparaan na kung saan papatunayan natin na tayo nagsisisi at nagbabalik loob sa Panginoon. Dahil ito ang urgent call ni Holy Spirit sa panahon na ito. Hallelujah. Yan po ang sinasabi ng Matthew 3:2. Repent, for the kingdom of God is at hand. Live your life in a way that proves repentance. Seek God's purpose for your life, for the kingdom of God is at hand. Gusto po ng Panginoon na mag-seek tayo sa Lord ng mas deeper. Nakita ng Panginoon ang ating puso. Nakita ng Panginoon ang ating
sitwasyon. That in the last days, we are living in the Laodicea Church. Maraming mananampalataya na kung saan nanlalamig sa kanilang pag-ibig sa Diyos. Maraming mananampalataya ngayon na kung saan namamatay yung apoy sa kanilang puso. And this is the urgent call of the Holy Spirit. This is the cry of the Holy Spirit in this generation. Hindi lang kabataan ang tinatawag. Even the leaders, even the pastors, even the bishop, the reverends, tinatawag din ng Panginoon na mag-repent. At maraming mananampalataya at maraming mga leaders na yon na disalign sa kalooban ng Diyos. Walang ibang focus kundi ang sarili na may taas at may tanya. Hallelujah. Repent, for the kingdom of God is hand. What the Bible says according to the Word of God, in 1 Peter chapter 1, verse 16, hallelujah, for it is written, church, I just want you to know that this is the cry of the Holy Spirit. This is the season na kung saan tinatawag ng Diyos, tinatawag ng Espiritu ng Panginoon ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya at ang lahat ng hindi pa sumasampalataya sa Kanya to live life holy in the sight of the Lord. Kaya sinabi according to the Word of God in 1 Peter chapter 1 verse 16, sabi doon, for it is written, live holy for I am holy. Sabi ni Jesus. Live holy for I am holy. Yung pong sinabi ng Panginoon sa 1 Peter chapter 1 verse 16. Tinatawag po tayo ng Diyos, church, na mamuhay na may kabanalan sa kanyang harapan. The church, ang simbahan na hindi natuturo ng kabanalan is a dead church. Ang simbahan na hindi ini-enforce ang kabanalan ay patay na simbahan. Dahil ang simbahan na namumuhay sa kabanalan, ito po yung haharap sa ating Panginoon. Yung simbahan na namumuhay sa katuwiran, sa kabanalan po ng ating Panginoon, sila po yung haharap at sasalubong sa pagbabalik po ng ating Panginoon. So this is the urgent call of the Holy Spirit to each everyone of us to live a life holy before the Lord. Kasi sinabi ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 7, and sabi doon, for God did not call us to be impure. Hindi tayo tinawag ng Diyos na maging impure. For God did not call us. You are not called to be impure. I am not called to be impure, but you are called. Hallelujah. Tinawag ka ng Panginoon na mamuhay sa katuwiran at sa kabanalan po ng ating Panginoon. God did not call us to be pure, but to live holy life. As sinabi sa verse 8, sabi doon, therefore, anyone, take the word, sabi po sa verse 8, Thessalonians chapter 4, verse 8, sabi doon, therefore, anyone who reject these instructions, what is the instruction of God? Nandiyan na nabasa din sa verse 7, hindi tayo tinawag just to be impure. As sinabi sa verse 8, therefore, anyone who reject these instructions does not reject a human being, meaning hindi tao. Hindi tao ang nireject mo. Hindi si tatay mo, hindi si pastor, hindi si leader, kundi ang Diyos ang nireject mo kung hindi ka namukuhay sa kanyang. Kasi sinabi dyan, babasahin ko po. Kasi ni Brother Russell, pakibasa po sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 7 and 8. Tagalog. Bigyan mo naman. Hallelujah. Tayo'y tinawag ng Diyos Yan tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. hindi sa kahalayan. Kaya
Ang sino mang humahamak sa aral na ito Yan. Ang sino mang nagre-reject o mahamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkaloob. kundi sa Diyos na siyang nagkaloob sa atin ng kanyang Espiritu. Ibig sabihin, church, meaning to say, hallelujah, once you reject this instruction of the Lord to live pure in the sight of God, not impure, you reject not human being, but you reject God, the very God who gives you the Spirit, the very God who gives the Holy Spirit na nanahan sa iyo. So delikado. Hindi parang naging way lang ako nag-speaker ng Panginoon to remind about sa pamumuhay ng kabanalan, but this is the instruction of the Lord. Kapag nireject mo, sabi nitong aral na ito, instruction na ito, hindi tao ang nireject mo, kundi ang Panginoon. Amen. Does not reject a human being, but God, the very God who gives you His Holy Spirit. Meaning, church, this is the urgent call to all believers, to all non-believers to live a holy lives before the Lord. And this is the cry and call of the Holy Spirit sa atin sapagkat nakita ng Panginoon, hallelujah, ang kalagayan ng kanyang iglesia. Nakita ng Panginoon ang sitwasyon ng kanyang iglesia. Hallelujah, hallelujah, na hindi lahat lumalakay sa kabanalan. Hindi lahat, hallelujah, nagiging buo ang kanilang puso sa harapan ng Panginoon. Hindi lahat, hallelujah, nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Kitang-kita po yan ng Diyos. Sometimes tinatakpan natin ng mga gawain or activities ng church ang ating pamumuhay behind the back. Nagpapakita tayo na ikaw'y mapanalangin. Ikaw ay preach. But what happened behind the back? Natatakpan natin ng mga activities ng simbahan. Pero sa harapan ng Panginoon, kitang-kita tayo ng Lord. At walang may tatago sa kanyang harapan. Hallelujah. For it is written, Jesus said, "Live holy, for I am holy." This is the burden of the Holy Spirit in these last days. When we say urgent call, a very important. When we say urgent call, needing attention immediately. Yan po ang ibig sabihin ng urgent call. Napakahalaga. Very, very important. Na kailangan mong bigyan ng atensyon, bigyan ng time, ng oras. Immediately. Dahil ito'y panawagan ng Diyos sa kanyang iglesia. Dahil gusto ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, makitaan niya ang kanyang iglesia na walang bahid, tungis ng tsaka kulbot. Blameless, spotless. Sometimes, church, we are busy doing sa mga activities ng church, sa mga ministries, pero nakalimutan natin ang ating buhay na isa-certified sa harapan ng Panginoon. Kasi it is a personal
It is your personal walking in God. Ang pamumuhay na may kabanalan, yung pastors, yung mga leaders, yung mga workers, nagre-remind lang sila. Pero ang paglakad, yung walking sa kabanalan, it is intentionally na kailangan mong lakaran. Intentional mo kailangan mong lakaran. Pwede ako mag-remind ngayon sa'yo, pero pwede mong gawin at pwede mong hindi gawin. Pero hindi ko na pananagutan yun dahil sa Panginoon tayo nakikipagbuno. Sa Panginoon tayo nakikipagkawinan. Hindi sa tao, hindi sa pastor, hindi sa kanino man. This is your personal walking. Kaya pag sinabi natin urgent call, ninanasan ng Espiritu ng Panginoon na lakaran natin ang bagay na ito. Dinidesire ng Espiritu ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay lumakas ayon sa nais at kalooban ng Panginoon. Nagnanasa ang Espiritu ng Panginoon na ikaw, ako, tayong lahat, hallelujah, na humarap sa kanyang harapan na blameless, spotless. Walang tungis, walang matcha, walang kulog. Kaya sinabi ng salita ng Panginoon, this is the word of the Lord. In Romans chapter 12, verse 1 and 2, sabi ni Apostol Pablo, therefore I urge you, brothers and sisters in Christ, or sisters, in view of God's mercy. Sabi po ni Apostol Pablo, present your body as a living sacrifice. Ini-urge po ni Apostol Pablo at ini-urge din po ng ating Panginoon, ng Espiritu ng Panginoon, for this is the cry of the Holy Spirit sa ating mga buhay bilang isang mananampalataya, to present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable or pleasing to God. And you know what, church? You know what? This is your true and proper worship, sinabi ko. This is your true and proper worship sa Panginoon. Hindi ba natin nararamdaman o hindi ba tayo nakaramdam na nagkaroon ng desire, ng intense desire to walk in the Lord? To present our body na walang dungis, to present our body holy and acceptable before the Lord. If there is a time, church, na nangungusap ang Espiritu ng Panginoon sa iyo, nalakaran mo to, hinakbangan ba natin? You know what, church? Delayed obedience is still disobedience. When the Lord commanded you to do this, but you don't do that, hindi mo ginawa ito. Nagmanyana ka, tsaka na lang, Lord. Bukas na, Lord. Delayed obedience is still disobedience. Hallelujah. Minsan ba nakaramdam tayo ng intense desire na hindi ka na makahinga dahil may gustong ipapagawa ang Lord sa iyo? At yung pinapagawa ng Panginoon sa iyo, church, hallelujah, yung tinatawag na highly consecration, hindi lang pang madalian, hindi lang pang isang araw, hindi lang pang 2 araw, pang 3 araw, but a highly consecration, continuing consecration sa harapan ng Panginoon to live a life holy before the Lord. Kaya ini-urge po ni Apostol Pablo sa lahat ng mananampalataya, it address doon sa mga brothers and sisters in the view of God's mercy. Sabi niya, present your body as a living sacrifice,
holy and acceptable, holy, pleasing to God. And do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of our mind. Hallelujah. This is the urgent call of the Holy Spirit. Kaya ang Espiritu, tumatangis siya. Nag-grieve siya. Hindi mo pwedeng sabihin na mayroon akong glory ng Panginoon kung hindi tayo lumalakad sa nais na kalooban ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na I have the power of God kung hindi ka lumalakad sa kabanalan ng Panginoon. Hindi na rin pwedeng ipaglandakan na I am a child of God kung hindi tayo lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Dahil ang tunay na anak ng Diyos ay lumalakad sa nais at kalooban ng Panginoon. Kailan yung huling bagay na ipinaresent mo ang iyong buhay sa harapan ng Panginoon ng Pilipinas? Kailan yung huling panahon, huling oras, or time, na inalay mo ang iyong buhay sa harapan ng Panginoon ng buong buo? And right now, yun yung hinahanap ng Lord sa atin. Present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable before the Lord. And this is Lord true and proper worship. There is no true and proper worship without sacrificing your bodies as a living sacrifice. Kaya akala natin matindi na tayo sa pagpupuri. Akala natin grabe na yung pagsigaw natin ng hallelujah, praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Akala natin worship na yun. Akala natin nakapagpuri na tayo sa Panginoon ng matindi. But the proper worship is how you separate yourself from the pattern of this world. The proper worship na hinahanap ng Panginoon kung paano mo sinasacrifice ang iyong sarili. Pinipreserve ang iyong sarili sa harapan ng Panginoon na karapat-dapat na maging bride niya. Hindi basihan yung lakas ng pagpupuri. Hindi basihan yung lakas ng pagsigaw ng pagpupuri. Kung hindi naman tayo lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. The Southern Church, nagiging on fire lang tayo pagka nandiyan na sa gawain. But after that, lahat ng ginawa ng Diyos, yung kagalakan ng Panginoon dahil nalugod siya sa pagsamba, lahat yun nawala pagkatapos ng gawain. At hindi natin preserve sa ating puso. Alam, kapag ang Panginoon nalugod sa pagbubulot ng pagsamba, kumikilos ang kanyang banal na Espiritu at nariyan ang kanyang banal na presensya. Pinaparanas ng Lord ng kanyang kagalakan. Pinaparanas ng Panginoon ang kanyang katuwaan sa kanyang mga anak dahil nakikita niya na nag-uuri ang kanyang mga anak. But after that, church, maintain ba natin yung kagalakan na binigay ng Lord sa ating puso? Pinanatili ba natin yung kagalakan na binigay ng Diyos sa ating puso? Kumusta ang ating mga secret place? Your personal walking. Dahil sa pagsasama-sama church, kitang-kita kung sino ka eh. Alam ni sister, alam ni brother kung sino ka sa karamihan ng gatherings. Ito si Brother Russell, ito si Pastor Dudoy, ito si Pastor Lex, ito siya. Pero what about your personal encounter
intimacy sa harapan ng Panginoon. Marahil kilala kita, marahil kilala mo ko, pero kilala ba ng Panginoon kung sino ka sa harapan niya? Dahil ang inahat ng Panginoon yung una natin pag-ibig sa Kanya. Kung paano naging uhaw tayo na lumapit sa Diyos. Kung paano nagkaroon tayo ng desire na lakaran ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon. The cry of the Holy Spirit is a cry or call of pure repentance and live a whole life before the Lord. So dito church, yung tema natin, the cry of the Holy Spirit. But what is the cry of the Holy Spirit? The cry of the Holy Spirit is to live. The cry of the Holy Spirit, church, hallelujah, is a call of pure repentance and to live the holy lives before the Lord. Yan ang tawag ng Panginoon, yan ang tawag ng Diyos, yan ang pagluha at pagtangis ng Panginoon sa kanyang mga anak, hallelujah, na sumuko, magpakumbaba, mag-repent, magbalik loob sa Diyos, hallelujah, at mamuhay na may kabandalan sa kanyang harapan at humarap sa paanan ng Panginoon ng malinis, walang bahid at walang tuwis. Yan ang cry ng banal na Espiritu sa muling panahon na ito. That's the burdens of the Holy Spirit. Nakita ng Panginoon, nandito na tayo sa Church of Laodicea, na kung saan marami mananampalataya na lukewarm, nanlalamig sa kanilang pag-ibig, nanlalamig sa kanilang pananampalataya. So the cry of the Holy Spirit is a cry or call of pure repentance and live holy lives before the Lord. Nakita ng Panginoon ang tunay na katayuan ng kanyang mga anak. Even Christians, maraming gumagawa na nabibighati ang Espiritu ng Panginoon. The Holy Spirit is coming and coming to each and one of us to have a pure repentance and to live a holy life before the Lord. Hinahanap ng Diyos ng totoong pagsuko. Hinahanap ng Panginoon ng totoong pagsuko, church. Magsisimula tayo magpapakumbaba sa paanan ng Panginoon. Hallelujah. Hinahanap ng Panginoon totoong pagsuko ng kanyang buhay sa kanyang harapan. There is a call of pure repentance and to live a holy life before the Lord. For us to experience the greatest demonstration of God's power and glory of God in these last days. You want to be used by God, if you want to be used by God, now it is a time na tinatawag po tayo ng Panginoon para sa tunay at lubos na pagsukos ng buhay sa harapan ng Diyos. For us to experience, maranasan po natin, hallelujah, yung greatest demonstration of God's power and glory in these last days. The Holy Spirit burning in these last days is napakaraming mananampalataya na lukewarm, worldly, complacent, and faithless. Ito yung nakakatakot. Walang exempted, church. Kahit pastors, kahit bishops, kahit reverend, or leaders, o mga mataas na rank. Nowadays, makikita natin na kahit mga
inalaga na ng Panginoon, kahit mga leader na ng Panginoon, ay namumuhay pa rin sa fleshly, namumuhay pa rin sa pagnanasa ng laman. At walang may tatanggi sa harapan ng Panginoon. Kaya nabibigat niya ang Espiritu ng Lord. Kaya umiiyak ang Panginoon. May panawagan ng Diyos sa ating church to surrender our life before the Lord. Hallelujah. This is the burden of the Holy Spirit. He is crying and crying. Nagiging ang Espiritu ng Panginoon kahit ang mga leaders niya. Bibigati ang Panginoon. Luke 1. Worldly. Pleasant. Faithless. God said in Revelation chapter 3 verse 15 to 18, I will spit you out. I will spit you out. In my mouth, I will spit you out. Dahil hindi ka naging malamig at hindi ka naging mainit, pagkos lukewarm ka, sabi ng Panginoon, isusuka kita. Ito sinabi ng Panginoon sa Revelation chapter 3 verse 15 to 18. Sabi ng Panginoon, I will spit you out in my mouth. Ibig sabihin po, dahil hindi ka malamig at hindi ka mainit, bagkos lukewarm ka, maligamgam ka, isusukat tayo ng Panginoon. Hallelujah! Anong maligamgam, malamig? Ang maligamgam, lukewarm Christian ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ito yung nakakatakot na part ng ating buhay bilang isang mananampalataya na akala mo on fire ka sa harapan ng Panginoon, na akala mo hallelujah 20 years ka nang naglingkod sa Diyos, 40 years ka nang naglingkod sa Panginoon, but ito yung nakakatakot na sinabi ng Panginoon, I will spit you out in my mouth. Depart from me, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan, hindi ko kayo nakikilala. Kaya ang panawagan ng Panginoon, may panawagan ng Diyos sa atin na magkaroon tayo ng matinding pagsisisi. Pamumuhay ng may kabanalan sa kanyang harapan. You know why, church? Hebrew 12 verse 14. But without the holiness, you will never see the Lord. Sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal kayo, magpakabanal. Sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo Hallelujah. Narinig ba natin, church? Sabi niya, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabalan kayo sapagkat kung hindi ito gagawin, hindi nyo makikita ang Panginoon. Ang kabanalan ay magsisimula sa ating puso. Amen. Living a holy life magsisimula sa ating puso sa harapan ng Panginoon. Kaya sinabi ng Matthew chapter 5, kung hindi nagkakamali sa 7 or 8, sabi doon, blessed, mapal ang taong may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Panginoon. Amen. Blessed are those who have a pure heart dahil makikita nila ang Panginoon. Without holiness, we will never see the Lord.
Akala ba natin church ang paglilingkod, ganito ng kadali? Akala natin ang paglilingkod, lingkod-lingkuran ng no? Para makita lang na nakadalo ka ng church. No? There is a requirements in heaven. You want to go in heaven? There is a requirements. Huwag natin laruin ang paglilingkod. Yung confident na ngayon, pag-uwi mo ng tahanan. Nagsimula sa Espiritu, nagtapos sa laman. Sikapin natin, church. Na humarap sa Panginoon ng blameless. Without the holiness, you will never see the Lord. Pastor, how can I live a holy life? Brother, sister, how can I live a holy life? Yun yung karamihan ng tanong eh, paano bang mamuhay na may kabanalan? Gusto kong mamuhay na may kabanalan. Yung gusto mong mamuhay na may kabanalan sa Panginoon pero hindi mo alam kung ano ang pamamuhay na kabanalan. To live a holy life, church, is to know and to walk in the Spirit of God. Because we cannot do what is right. We cannot live what is right without the Spirit of the Lord. Hallelujah. And your church, then in order to address the question how to live a holy life before the Lord, hallelujah, we must know first and understand what is holy means. Ano ba ang kabanalan? You want to live a holy life, but hindi natin alam kung anong kabanalan. Ano ba ang kabanalan? In order to address the question, what is holy life? How can I live the holy lives? We must know and understand what is or what holy is. Question mark. Ano ang kabanalan? Sino ba malaman kung anong kabanalan? Ano ang pamumuhay na may kabanalan? To be holy means is to set apart. Hello? Sino dito yung mga nagnanais na nasa naman set apart? Lumalakad ka sa kanya. If there is a desire in your heart to set apart, nakaroon yan. To be holy is to set apart, church. To live a holy life is to set apart. Set apart from what? Set apart ba kay pastor? Set apart ba kay brothers? Set apart ba kay sister? No! Kailangan natin ang isa't isa. To encourage everyone to set apart from what? To set apart from sin and evil desires. Yan ang pamumuhay na may kabanalan. Yan ang ibig sabihin ng holy. There's a desire in your heart, hallelujah, na mag-set apart ka sa pattern ng mundong ito. Na instead, ito ang ginagawa ng barkada mo. Dahil kasama ka dyan, the time na yan, hallelujah, mag-set apart ka. Hindi ko sila pwedeng samahan. Hindi ako pwedeng makiayon. Hallelujah. Again, in order to address the questions, how to live holy, how to live a holy life, we must first understand what is holy means. Holy means is to be set apart or separate from sin and evil desires. In other words, fleshly desires. Hello, nandiyan po ba kayo, church? Nasusunod po ba ako? Hallelujah. No! Kung nagset
sa kabanalan. The question is, how to maintain the holiness and the righteousness of God that is in you. How to maintain. Kaya babalik tayo sa salita ng Panginoon. Ano ba sinabi sa salita ng Panginoon? Psalm chapter 119 verse 11, I have stored up your words in my heart that I might not sin against you. Sinabi na David, iingatan ko ang iyong mga salita sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo, o aking Panginoon. To maintain the righteousness, the holiness of God is to store up the word of God sa ating buhay, sa ating puso. That we might not sin against the Lord. Hindi tayo magtatagal. Sagot na po yung mensahe ng Panginoon. Hallelujah. Yan po, paraan, church. Paano po natin iningatan ang salita ng Diyos? Iniingatan ba natin ang salita ng Panginoon? Ano yung sinabi ni Apostol Pablo? Imitate me as I imitate Christ. In other words, follow me as I follow the example of Christ. Si Pablo, iningatan niya ang salita ng Panginoon sa kanyang puso. At natapos niya ang pagbuhay na pinapatapos sa kanyang kalagayan. Doon napakaraming mga shortcuts, napakaraming failures. Pero nagpatuloy ang lingkod ng Panginoon. We need to understand, church, kailangan natin maunawaan na napapaalsa ng libadura ang masa. Kaya kapag kahit ito yung tanong, church, ito yung makita natin Kaya kahit on fire ka ngayon, at hindi tayo naging aware at hindi natin pinantayan ang ating sarili, paglabas natin dito, on fire ka nga ngayon, narinig mo mensahe ng Panginoon, pero may lumang liberdura na nakaabang sa atin at tinanggap natin, papaan sa inyo. Mawawala, masasayang yan. Hindi naman yung Panginoon. Yun ang ating napakita. Hallelujah. Hindi tayo magtatagal. Pakibasa nga po Luke chapter 5 verse 27 to 39. Luke 5:37 to 39. Wala rin naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganoon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang lumang sisidlan. Matatapon ng alak at masisira ang sisidlan. Verse 38. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. Verse 39. Kapag nakainom ka na ng lumang alak, hindi mo na gugustuhin uminom ng bagong alak. Ang sasabihin mo, mas masarap ang lumang alak. No one puts a new wine into the old wineskin, or else the new wine will burst the wineskin and be spilled, and the wineskin will be ruined.
kapwa sila masasayang. Pakibasa ko sa Tagalog. Himay-himayin natin. Wala rin naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Ayan. Diba? Walang naglalagay ng alak Sa lumang sisid ng balat. Wise men, ang isang taong matalino, hindi na nilalagay ang isang alak, ang bagong alak, sa lumang sisid ng balat. Bakit? Alam niya, ito'y mapuputok at masasayang. Magiging ruin, it will be ruined. Next. Kapag ganoon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang lumang sisidlang Yan. Kapag noon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang lumang sisidlang balat. Sunod. Matatapon ang alak at masisira ang Oh, sisidlan. what will happen? Matatapon ang alak at Masisira ang sisidlan. masisira ang sisidlan. Next. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. Yan. Ang isang taong matalino, nilalagay na ang bagong alak sa bagong sisidlang balat. Sunod. Kapag makainom ka na ng lumang alak, hindi mo na gugustuhin uminom ng bagong alak. Yan, church, kapag compromise kayo, kapag malakas ang desire ng flesh mo, hallelujah, hindi mo na naisin na lumapit sa presensya ng Panginoon. Wala ka ng time, wala ka ng oras kasi mas marami kang panahon sa mga flesh na desire. Amen? Hindi mo na naisin eh, kasi punong-puno ka na ng mga makamundong bagay. Wala ka, kailangan mo ulit magbawas. Bakit? Makainom ka na ng lumang alak. Sasabihin mo, mas masarap itong lumang alak eh. Isa sa bago. Yan ang karamihan na ginagawa. Masarap ang kasalanan eh. Kaya sa pag-praise the Lord, hallelujah. Mas masarap sa mundo kaysa maglaan ng panahon sa oras sa Panginoon. Ganyan ang mindset ng mundo kita, church. Pero ikaw ay anak ng Diyos at ikaw matalinong anak ng Panginoon, hindi maaaring ilagay mo ang bagong alak sa lumang sisidlang balat. Sapagkat ito'y kapwa masasayang, it will be ruined. Amen. Kaya ano ang dapat gawin? Ang bagong alak ilalagay sa bagong sisidlang balat. Sunod, pakibasa, Brother Russell. Ang sasabihin mo, mas masarap ang lumang alak. Yun na. Okay, what does it mean, church? What does it mean? Alam mo, church, God desire a new and surrendered life. Nagde-desire ang Panginoon na tayo magsuko sa Panginoon ng buhay. God desire na magkaroon tayo ng new heart, surrendered life sa harapan ng Panginoon. New perspective. Ano ba ibig sabihin ng new perspective? Hallelujah, hallelujah. Your mindset is aligned in the will of the Lord. New faith, hallelujah. Faith that can move the mountains. Hindi yung pananampalataya na ba? Hindi mo maintindihan. Hallelujah. God desire a new life. God desire a new perspective. Your mindset is aligned in the will of God. Your faith, new faith, faith that can move the mountain, and you walk with God. Amen. Hallelujah. Nagde-desire ang Panginoon na muli kang lumakad sa kanyang katuwiran, muli kang lumakad sa kanyang kabanalan, and this is the cry of the Holy Spirit in this generation, in this last days. New life,
new perspective. Kaya sinabi ng Romans 12:1-2, renew mind, new faith, new walk with God, that we may live out the greatest demonstration of God's power and glory in these last days. God called people to have a pure repentance and surrendered life, to walk His will, to walk with God holy before the Lord. Revival start from surrendering life. Revival ay magsisimula sa pagsuko ng buhay. Changing start sa pag-surrender ng buhay. If there's something na parang walang nabago sa iyo, church, parang something parang ang bigat-bigat ng iyong nararamdaman, there's something parang ang gulo-gulo ng aking pamilya, ang gulo-gulo ng aking buhay, parang walang landas, hallelujah. Maybe tinatawag tayo ng Panginoon to surrender our life, hallelujah. Dahil ito ang pagluha ng Espiritu ng Panginoon sa atin, to surrender our life before the Lord and to walk in His holiness. He is looking and crying sa mga tao na magkaroon ng response sa kanyang panawagan. What is your response? What is our response? Panawagan ng Panginoon. This is the desire of God. He desire a new life. Magbago tayo ng buhay. God desire na magbago tayo ng pag-iisip. God desire na magkaroon tayo ng mas matinding pananampalataya sa Kanya. Pagtitiwala sa Kanya. He desire na may mag-align yung walking natin sa Kanya. In order to fulfill God's mandate sa ating mga buhay. Alam mo, church, kung lagi ito tinuro. Lagi ito nire-reveal na Lord sa akin. Kasi personally, ito ang pinatawag na Lord sa akin. Personally, may pinapakapang ang Panginoon sa akin. He is looking at vessels. Life totally surrendered. Tayo naman. Lord, we need your grace and mercy. We need grace like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Once again, Lord, we need your grace.
steer the heart of man. Revive us, Lord, with a passion once again. I want to live for others like Jesus cares for me. Let your reign fall upon me. Lord, we need your praise. Hallelujah, hallelujah.
Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. The loving Father. Sweet and gentle Holy Spirit. We desire, Lord, to present our body as a living sacrifice. It is our desire. Holy, blessed be Jesus. We just surrender and to humble ourselves before you. To forget everything and to follow your cross, to follow you, to surrender everything, Lord, and to follow you. We are ready to be with Jesus. We are ready. Help us to be with Jesus. For this is your design sa iyong mga anak, Panginoon. The reason we live is to worship you, and to honor you, to glorify you, God, in everything that we have. Thank you, Jesus. Lord, this morning, honor the desire, the hearts of your people. And help us, Lord Jesus, to listen. Open our eyes. Open our heart. Open our mind, Lord God. Lord, this morning, we give all the glory, all the honor,